Tayo na po. Na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang levadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pang-Paskwa? Inutusan niyang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong ko ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pang-Paskwa. Kasalo ang kanyang manalagad at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at nagkakuangan nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pang-Paskwa samantala'y sila'y kumakain. Dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niyang kanis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong-dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ko iinom ng alak na mula sa ubas hanggat sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Padre. Ngayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito po yung Eucharistia na pinagdiriwang natin sa tinatawag nating Santa Misa. Ano ang ibig sabihin nito sa katawan? Kasi sinasabi din na ang simbahan ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano mabubuo ang katawan at ano yung ugnayan ng Eucharistia sa sambayanan ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, tuwing tayo'y nagsisimba, ay dapat tatanggap tayo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit mayroong hamon
sa tinatawag nating lifestyle ang pagko-communion o pagtanggap ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yun? Meron silang sinasabi na the social dimension ng Eucharistia. Ibig sabihin, mga kapatid, na may obligasyon tayong magturingan bilang magkakapatid sa iisang katawan, kaya nga tinatawag na one bread, one body, one people. Ibig sabihin, tayo ay kailangan magbuklod-buklod. Kaya ito na rin yung hamon ng kapistahan sa linggo ng kabanal-banal katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi po maaari na ikaw ay communion, pero kaaway mo lahat ang iyong kapitbahay. So, hindi po akma yun na ikaw ay napakabanal, pero iba naman ang iyong lifestyle. So, pati yung hindi mo iniimikan ang iyong mga kasama sa bahay, pero communion ka ng communion. Yan ang tinatawag nating dichotomy ng ating pananampalataya at sa ating lifestyle. Ano bang lifestyle na hinihingi sa atin? Kapag tayo nagsisimba, ay kinakailangan nasisinag din ang ating handang kabubuksan natin ang ating sarili sa pakipagkapatiran. Anong ibig sabihin doon? Mayroon pong mga pangyayari kasi sa loob din ng simbahan. Halimbawa, pag-communion ng mga senior citizen, naiiwan yung bag nila, mamaya pagbalik nila, nawawala na yung bag. Yung iba naman ay nakalimutan yung cellphone. Mamaya-maya, wala na yung cellphone. So, paano natin masasabi na iisang one bread, one body, one people tayo kung gano'n ang nangyayari? Ibig sabihin, mga kapatid, meron tayong dapat baguhin na lifestyle natin. Hindi maaari na meron tayong malayo yung ating pamapakikitungo sa ating kapwa-tao, sa ating pinapahayag na pananampalataya. So, kumakanta tayo ng one bread, one body, one people, pero ang mga mandated organization ay hindi nagkakaisa. Nagpapaligsahan sila dahil sa mga kaparamihan ng proyekto, dahil gusto nilang malapit o malakas sa kanilang parish priest. Hindi po maaari na ganon. Kaya sinasabi ko na merong hamon na lifestyle ang kapistahan sa linggong ito. One bread, one body, one people. Merong mga barangay chapel din na hindi nagkakaisa. Dalawa ang kanilang pista. So, tinawag ang obispo at bigyan ng lunas, solusyon yung problema ng dalawang pista. Anong ginawa ng obispo? The more, the merrier, Father. Dinagdagan pa yan ng isang pista. Naging tatlo tuloy ang kanilang pista. Isa sa October 7, isa sa December 28, at ginawa ng dinagdagan pa ng obispo ng December 8. Tatlo ang kanilang pista. At sabi sa akin, the more, the merrier, Father. Pero hindi yun ang solusyon. Dadami nga ang kolekta mo.
dadami ang iyong income, pero hindi naman magkakaisa ang mga tao. Kaya hindi akma yung kung minsan ang ating pamamaraan, hindi bagay ang mga solusyon na nihaandog natin. Kaya kahit sa obispo, kahit sa hanay ng mga pare, sa hanay ng mga laiko, hinahamon tayo ng kapistahan ito ng magkaisa. Mahirap po ang magkaisa sapagkat iba-iba ang ating pag-uugali. Katulad namin din sa kumpento, kami ay isang community. Pero mahirap magkakaroon ng pagkakaisa sapagkat iba-iba ang ating pinanggalingan. Lahat ay merong tinatawag na glorious past. Maganda ang past o yung nakaraan. Naging opisyal ako, nung nakaraan, naging valedictorian ako, naging doktor ako, nung nakaraan. Pero that is your glorious past. Huwag mo naman ipilit na yung glorious past mo ay present past na rin. Iba na ang panahon ngayon. Kaya, pag ipilit natin ang gusto natin, ay hindi magkakaroon ng tunay na pagkakaisa. Kaya inuulit ko ang hamon ng pistang ito, one bread, one body, one people in Christ. Amen.